Magandang hapon po mga kabayan. Ito naman po mga kabayan, ay isang nag-message sa atin. At dito sa bayan ng San Carlos po mga kabayan, puntahan natin, bisitahin natin at alamin natin yung sitwasyon ng mag-iina, no? At hirap din po ito sa buhay. So, syempre tuloy-tuloy po yung ating misyon. Tao po. Hello. Kayo si pangalan? Ano po? Marisol Manangan po. Ha? Marisol Manangan. Marisol Manangan. Ang layo pala nito, no? Akala ko doon lang. Tapos panay kami tanong, doon. Pagdating doon. Ate Marisol, ito yung bahay na tinitirahan mo. Opo. Sabi nyo ay hindi ito sa inyo. Ano po? Itong bahay na to dati sa may bahay ng tatay ng benan ko po. Tapos, May-ari ng kapatid ng benan ko. Ang gusto nila, tira na lang muna namin. Wala naman daw nakatira. pero parang abandon naman na ito, no? Panganay pa sa asawa ko. Oo nga, nakita ko. Medyo Nasaan ba si Mister? nagpapalot po ng palay. Nasa bukid ngayon. Opo. Ilan ang anak mo? Dalawa. Nasaan sila? Tulog po. Ay, pwede Medyo- papasok? Okay po. Medyo maano yung bahay namin. Medyo, anong medyo? Nabagyuhan ba kayo? Ano po yun dyan? Nagbababa na. Pero hindi naman po papasok dito sa loob. So ayan po mga kabayan. Ang sarap ng tulog nila. Dalawang lalaki. Ang importante, kahit papaano ganyan man yung tirahan natin. Ang importante, meron kayong may higaan, matutulugan, kasasalansangan kayo titira. Medyo magulo nga lang yung loob ng bahay. Hindi lang medyo talaga, magulo talaga. Akala ko nga na wash out sila eh. O katulad niyan ate, bigyan kita ng tip ha, Ate Marisol. Huwag mong masamain Hindi, ha. okay lang po. Katulad niyan, oras ng tulog ng mga anak nyo. Kundi yung mga ligpitin, unti-unti mong ililigpit yan, no? Para kahit papaano may ginagawa ka, kasi minsan mahirap pag may mga bata na yung kalat doon, kalat dito. Pag tulog sila, kundi gagawa tayo, tayong mga magulang, gagawa tayo ng paraan na unti-unti magbawas tayo ng kalat. Ganon. Para kahit paano, simpleng bahay, kahit sabihin natin sira-sira yung bahay natin, basta manatiling magiging malinis, maganda pa rin siya. Diba? Sige, ganun gagawin mo ha, Ate Marisol. Sabi nyo, Ate Marisol, mahirap ang buhay. Bakit nasabi nyo mahirap ang buhay? Masipag naman yung mister nyo magtrabaho. Ano po, pa-extra lang po siya din. Pa-extra. Opo. Halimbawa, pag walang trabaho sa bukid, anong ginagawa niya? Nandito lang sa bahay, maghanap. Kung wala siyang maano po, ako lalabas, nakikipaglaba, katulad ngayon, hindi ko lang magising pa yung mga anak ko, as pupunta ako sa kabilang bahay, maglilinis ng damo. Okay. So, hindi lang pala si mister mo yung nagtatrabaho. Opo, minsan Pag wala siyang trabaho, palitan kayo, siya naman. Ako po ang Halimbawa, pag wala siyang trabaho, palitan kayo, ikaw na naman yung lalabas at makikilabas sa kapitbahay. Or maglilinis, or magdadamo. Opo. Ganon. Kundi maganda yung ganon. Kasi kung halimbawa si mister walang trabaho, tapos mag-aantay kung kailan magkaroon uli ng trabaho, gutom ang abutin, no? Kailangan bigayan, tulungan, no? Pag di rin po kami magtulungan, tapos lahat may mga bata rin po. Magkano bang kinikita ni mister sa Ano po? araw-araw? 300 po. 300. Minsan sa isang linggo, dalawa, tatlo. Pagpapalot, wala siyang kita parang ang isisildo lang nila, mga palay. Kung makailang kaban sila sa pinalot nila. Halimbawa, mga 10 kaban, magkano ang sa kanila? Isa po yata dalawa, tapos paghatian nila magkakasama. Kung apat sila, pag apat sila sa nagpalot, sa isang 10 kaban, dalawa yata sa kanila. Hindi ko po sure kung dalawa. Halimbawa, palagatin sa 10 kaban, dalawa sa kanila, ilan sila maghahati sa 2 kaban? Kung apat sila, tigda 2 lata sila. Tagkakalahati. Opo, parang ganun. Ano yon? Kalahating bigas na o palay pa? Palay po. Oh, Diyos ko mayo. Ipapaara po, parang ipunin. Pais-is pa. Sakaling mga ilangan, ng, din budget ang pera, pwede rin pong isimbang.
ibenta, kumbaga. Opo, ibenta. Hindi yung bigas, wag na lang kukunin yung bigas, ibebenta na lang para kwartahin na at Maging makabili agad ng pangangailangan Opo. tulad ng syempre kung may bigas, matik ulam, ganon. Ulam, mga O kailangan nyo lalo ka na mayroong estudyante, ganon. Opo. Pirahin na lang, ipapakilo. O magkano naman din kung ibenta, magkano Ano naman din ang po? kilo? Sabi nila ngayon 17 per kilo. Mahal na pala ngayon, no? Dati 12 yan. O 12 kaya po dati. 13. Ganon. Ngayon 17 na. 17 po per kilo. Depende sa kilo ng palay na kung magkano ilang kilo yung ano. Kung sakaling may 40 kilos, nasa lang po, mas 600, 700. So ayan mga kabayan, no, minsan hindi nakikita sa laki ng katawan kung gaano o mahirap, makikita natin na mahirap yung buhay ng isang pamilya. Kasi minsan talagang ang daming mahihirap na talagang malaki lang ang katawan nila, no, malusog sila. Pero pag nakita mo yung sitwasyon nila, parang ang lungkot-lungkot. Pero nakikita mo kahit papaano nabigyan sila ng malalakas na katawan, no, malulusog na katawan para kahit papaano makapagtrabaho sila, kaya nila banat ng buto para sa pamilya nila. So ayun, nakakaawa nga lang pag marami kang anak, yun, apektado number 1 yung mga bata. Siyempre hindi mo lahat ay maibigay, lalong-lalo na pag yung pagkain, no. Oo, may bigas, pero mag-uulam ng asin, bagoong, mantika, tuyo, yung mga ganong ulam, masarap po yun, paminsan-minsan. Pero yung halos nagiging madalas, araw-araw yung ulam mo, anong energy o anong vitamins ang makukuha sa mga ganyan, 'di ba? Kawawa. Ako naranasan ko rin mag-ulam ng bagoong, mag-ulam ng asin, no, minsan pag nauubusan, pero hindi yung nagiging madalas. Masarap siya din paminsan-minsan tikman, 'di ba? O kayo, Ate Marisol, naranasan ba ng anak mo na mag-ulam ng toyo at mantika? Opo. Asin. Minsan hindi pa rin bagoong. Ang gagawin ko minsan sa bagoong, igigisa ko. Igisa ko lang para pag may medyo may siya. May sabaw. Opo. Tapos lagyan ko ng kunting tubig para medyo may sabaw yung ko ng bagoong. O katulad ngayon, anong tinanghalian nyo? Umutang ako ng hotdog. Ha? Punta po ko doon sa kabilang kalsada na umutang po ng frozen. Ano? Umutang ng frozen na hotdog. Ano? Umutang po ng hotdog. Ano yung, ano? Punta ko doon sa may kabilang kalsada na humiram ng hotdog po. O anong hotdog? Ano yung kanina sabi niya? Yung busing na hotdog. Busing? Frozen. Ha? Frozen po. Sabi mo kasi pusin po. Ayusin mo, hindi ko maintindihan. Bingi kasi ako, ayusin mo. Frozen po. Pakilakas kasi bingi si madam. Frozen foods po. Ha? Frozen food. Nasaan ba kasi ang imang tit mo? Natanggal po. Bakit natanggal? Man, joke lang. Okay, sige. Meron kaming surprise na pagmamahal sa inyo, Ate Marisol. Okay, pasok mga Relios. Taas ang kamot, ikimot ang lubog, mga budats o mga budod. Taas ang kamot, ikimot ang lubog, mga budats o mga budod. Taas ang kamot, ikimot ang lubog, mga budats o mga budod. Taas ang kamot, ikimot ang lubog, mga budats o mga budod. Mga budod. Masaya. Tapos hindi na rin ako manglima sa ulamin at sa po ng mga anak ko po. Kasi itong perang binigay niyo po, ibibili ko na lang po ng mga gamot at vitamins ng 2 anak ko po.
Ayan, kasi meron ng pagkain. Opo. O habang kumikita si mister o habang may bigas pa kayo, no, iipunin yon, itabi muna para pag nakarami na, ipapakiskis na Ipapakis- kasi meron naman ng bigas o maiipon. Opo. O, di ba? Ipapakis na lang po. Okay, so ayan po mga kabayan, isa po na nag-message sa atin, si Marisol. Kita naman natin talaga yung sitwasyon nila, no? Wala talagang pili yung buhay, matanda o bata, basta deserve natin tulungan, bigyan natin sa abot ng ating makakaya. Siyempre, magpapasalamat tayo sa walang sawang pagmamahal. Matthew verse 6 to 4. Ma'am Terry Arca from Seattle, Washington. Silent sponsor from Woodland, California, na taga San Nicolas, Pangasinan. Tita Paz Ortiga Kwok from Hong Kong. Maraming salamat po sa iyong ginito ang puso. Nawa ipagpalain pa po tayo ng Panginoong Diyos. Araw-araw nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa po tayo ng mahabang buhay. Pang sa ganun, marami pa po tayong matulungan. Mapasaya ng mga kababayan natin na lubos ng ilangan. Maraming salamat po. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan. Paki-share and subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all.